Hello guys! For today's video guys, maglilinis nga muna ako dito sa aming taas. Yan nga rin pala ang mga isasampay ko kapag katapos ko nga maglinis. Makalat pa nga yung mga higaan dito kasi nga hindi muna namin niligpit. Kaya nga ito nga pagkatapos nga namin kumain, umakyat kaagad ako dito sa taas para tupiin ang mga pinaghigaan namin. Diyan ko na nga rin pala sinanansa ng mga uno namin para nga hindi makalat. Kahit kasi anong ligpit mo dito sa bahay namin, laging makalat dahil nga marami kaming pamangkin. Mananawa ka na nga lang sa kanila kakasaway kasi nga hindi naman to nakikinig. Nilatag ko na nga rin pala itong sapin na to sa bintana, gawa nga ng lagi may nakikita si Alas. Magugulat ka na nga lang talaga sa kanya kasi nga bigla lang siyang may tinuturo at iiyak ko siya. Kaya di talaga may iwasan ng balahibo ko tumayo. Pasyensyahan nyo na nga kung ganito nga karumi ang aming bahay. Alam ko naman kasi marami tayong judgmental viewers, hindi nga lang sila nagko-comment. Hayaan nyo nga pag ako sumahod na malaki, ipapagawa ko tong aming bahay dahil nga giba na din. Sana nga tumaas na rin yung sahod ko dito kay Facebook para nga kahit papaano makapag-ipon na din. At sana nga pala rin ako para nga yung mga wish ko makuha ko ng pakonti-konti. Na-inspire lang talaga ako sa mga content creator na sumasahod na. Hininto ko na nga rin pala to dating pagbablog ko dahil nga tinatamad na ako. Matagal na nga sana ako nakasahod kay Facebook kaso nga lang hininto ko nga lang yun. Kaso nga lang yung napanood ko yung mga nagko-content creator na sumasahod na, syempre nainggit ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, di baling matamad basta tuloy-tuloy lang basta makasahod lang ako. Kaya nga nung itong next month, tag-post na nga ako ng aking video sa FB page ko. Mababa man ang views pero tuloy-tuloy pa rin ako. Gustong gusto ko na kasi talaga dito makasahod kay Facebook dahil nga pag nakasahod ka ng isang beses, tuloy-tuloy na. Alam niyo ba mga marik, hindi ko akalain talaga na sasahod ako kay Facebook dahil nga ang unti lang mga viewers ko. Buti na nga lang nagpaturo ako sa ate ko at sa papa ko na i-set up yung FB page ko. Sumahod na nga pala ako ng last month kaso nga lang na-expired na. Hindi ko pa kasi na-set up yung Facebook page ko noon kaya nasayang lang. Kaya nga nung pagka-setup ng FB page ko, pinahiram sa akin ng ate ko yung PayPal ng asawa niya. Yung na-setup ko na nga yung PayPal sa account ko, tuwang-tuwa na kami at naghihiyawan na talaga kami. Hindi pa nga ako nakakasahod nun pero masayang-masaya na kami dahil nga na-fill upan na namin. Pagkatapos ko nga yun fill upan, may nakalagay nga doon na January 25 ko, makakash out yung pera. Kaya naghalo-halo talaga yung kutob ko at saya. Yung sinabi ko pa nga lang yun sa mama ko at sa papa ko, parang gusto na lang tumalon. Sabi ko nga sa mama ko, wag ko muna siya masaya kasi nga baka hindi ko pa makash out yun. Pagkatungtong nga ng January 2, nagkakaputulan na nga ng kuryente dito at isa kami sa naputulan. Halos sabay-sabay nga ang malas dahil nga mapuputulan na rin kami ng tubig. Sa mga oras na yun, wala rin nga trabaho yung asawa ko at mga asawa ng kapatid ko. Kaya pinagsabay-sabay talaga ang malas kaya ewan ko ba kung bakit ganun. Nung naputulan nga kami ng ilaw noon, nilabas kaagad nga ni mama at tinawag ni mama si papa para siya ang kumausap. Saglit pa nga lang ang nawawala ang ilaw namin pero grabe sobrang init. Naawa talaga ako sa itsura ni mama at saka ni papa dahil nga ayaw pumayag ng nagpuputol. Pag pinuputulan kasi kami, binabayaran lang namin yung nagpuputol kahit magkano basta ikabit lang. Pero mga ilang linggo, naghahanap naman sila mama ng mautangan para mabayaran yun. Walang-wala talaga si mamang kapera-pera nun at zero balance talaga kami sa mga araw na yun. Kaya nga kahit piso, hindi talaga nakapag-abot si mama doon sa kuya na yun. Siguro naawa nga yung kuya sa mama ko dahil nga nagmamakawa si mama na magputulin. Kaya ayun, pinayagan si mama. Sabi nga na nagpuputol kay mama, sige ibaba mo na lang yung breaker. Kaya tuwang-tuwa talaga yung mama ko noon sa mga oras na yun at di niya nga alam kung paano siya magpapasalamat. At sabi pa nga nagpuputol, kailangan na daw bayaran namin yan kinabukasan kasi nga 3 months na namin hindi nababayaran yung ilaw namin. Kaya nga oo lang ng oo si mama doon sa kuya na yon para lang maikabit lang yung kuryente namin. Kaya nga si mama at saka si papa kung kanin-kanino na nangingiram ng pera para lang mabayaran kasi nga pag naputulang kami ng kuryente, hahatakin yung mismong wire. Pag nahatak kasi yung wire na yun, di doble gastos na naman, bibili na naman kami ng wire, ang mahal-mahal nun. Napapanot na nga lalo si papa kung saan nga siya hahanap ng mauutangan niya. Kaya nga nung kinagabihan, hindi nga sila ni mama nakatulog na maayos dahil nga kakaisip. Kinabukasan na nga yun pero wala pa sila mahanapan na mautangan. Kaya laking pasasalamat ko talaga nung sumahod ako sa Facebook dahil nga timing na timing. Nung una nga baliwala lang sa isip ko dahil nga nakalagay nga doon sa Facebook page ko na 25 nga ako sa sahod. Kaya nga nun sabi ko sana nga sure na yun para nga makatulong ako pagbayad ng kuryente. Mga tanghali na nga yun, biglang ang pumasok sa isip ko na i-check ko yung FB page ko. Nung pagkatingin ko nga sa payout ko doon, nagulat nga ako kasi nga nawala. Nung hinanap ko nga, ayun naka-processing na pala sa PayPal.
PayPal. Kaya tuwang-tuwa talaga ako noon at tumakbo talaga ako kay mama at kay papa at sinabi ko yun. Tuwang-tuwa na nga sila at di na nga sila mapakali. Maya-maya nga lang habang inaantay namin yung processing, inaantay ko mag-paid para pumasok talaga sa PayPal ko kung totoo nga ba. Mga ilang oras nga lang nakasulat na doon ay paid. Agad-agad ko nga binuksan yung PayPal ko at nagulat nga ako nandun na. Alam nyo ba ang bumungad sa PayPal ko, ang sinahod ko doon 10,900 mahigit. Kaya tuwan-tuwa talaga ako noon at gulat na gulat dahil nga bakit ang laki. Sigawan na nga kami ng sigawan at tumakbo na nga ako uli kay mama at kay papa at sabi ko nga kay papa, pumasok na sa PayPal ko. Sigawan na naman kami para kaming nanalo sa loto. Pagkatapos nga noon, tinransit na ng ate ko sa GCash. Kinakabahan pa nga kami noon kasi nga baka magkamali at masayang lang yung pera. Kaya nga nung pagkapindot ng ate ko, may nakalagay nga doon na 24 hours para nga pumasok na. Kaya nga nagulat kami noon pagkabak ng ate ko nandun na sa GCash niya yung 10,000 mahigit. Tuwang-tuwa talaga kami noon at timing na timing nga dahil mababayaran na namin yung tubig ilaw namin. Kaya nga pasalamat kami na pasalamat sa Panginoon dahil nga tumiming dahil naghahanap talaga kami ng mautangan noon. Agad naman kami nagbayad ng kuryente tubig noon para nga hindi na maputol. At syempre namigay na rin ako sa mga kapatid ko at nagpamarienda na nga rin ako noon. Sinulit-sulit ko na nga talaga yung sahod ko noon dahil nga first time ko lang naman na nangyari sa buhay ko yun. Saglit nga lang naubos yung pera ko pero solid naman dahil napasaya ko yung mga magulang ko. At dito na nga po ako magtatapos dahil nga napakahaba na ng video ko. At saka full storage na rin tong gallery ko. Kaya sa mga nagbabalak mag-vlog dyan, ipagpatuloy nyo lang kahit wala kayong views katulad ko. Diba? Himalang-himala dahil nga di ko akalain na makakasahod nga ako. Kaya nga magtiwala lang kayo sa Panginoon dahil nga walang imposible talaga. At ayun na nga po, dito na nga tayo magtatapos. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking munting vlog.